Na minsan merong isang kwento tungkol po sa isang mag-asawa na galing pa ng probinsya. Dahil po from the province, first time po nila sa Maynila, nakapasok daw sila sa isang hotel. At first time po nilang makakita ng elevator. Namamangha po sila dito sa elevator. Bakit? Dahil napapansin nila lahat ng mga taong pumapasok dito sa elevator, dito sa kwarto, pagkasara po ng pintuan, ilang saglit, pagkabukas, nag-iiba po yung lumalabas. Lalong-lalo na po napansin itong lalaki na pag pumasok, itong isang babae, napakataba, pagkasara po ng pintuan, ilang saglit, pagkabukas, lumabas, napaka-sexy. Naghintay na naman po, pinagmamasdan na mag-asawa, meron pong isang babae, medyo kapangitan ng kakaunti. Pumasok po doon sa elevator, pagkasara, ilang saglit, pagkabukas, lumabas, isang magandang babae. Alam niyo po kung anong ginawa nitong lalaki? Pagkabukas po ng elevator, tinulak niya yung kanyang asawa. Pinasara. Ano pong hinihintay? Lumabas, sexy, maganda ang kanyang asawa. Pero, ganun po ba kadali ang buhay? Alam natin hindi. How we wish, hindi po ba? Isang pagnanais natin na sana merong ganyang kwarto na pag pumasok ka, pagkalabas mo, bago kang tao. Hindi po ba? Marami sa atin nagnanasa, yung mga may sakit. Sana magkaroon ng isang magic pill, isang mahiwagang gamot na pagkainom mo, agad kang lalakas, agad kang gagaling. Kaya nga napakarami napapabili po pag nakita itong advertisement sa Facebook, sa TikTok. Pag ininom mo ito, lalakas ka, bibili nga. Pero hindi po ganon kasimple ang buhay. Hindi po ba? Wala namang ganyang gamot na agad-agad pag ininom mo, ikaw ay gagaling sa iyong karamdaman. Amen? We wish. Sana meron din magic na pitaka. Alam niyo po yung magic na pitaka? Yung hindi na uubusan. Di po ba? Kahit na bumunot ka, kumuha ka ng pera, nalalagyan, nagkakaroon palagi ng pera. Sana totoo nga na may genie. Na anuman ang hilingin mo, ipagkakalob sa'yo in an instant. Agad-agad, ibibigay sa'yo. Pero alam natin, hindi yan ang katotohanan. My dear friends, that is the sad reality of our life. There is no quick fix to our problems. There is no sudden change, though we desire it in our life. There is no fast solution to our challenges. And yet, what is the good news? Though there is no quick fix, there is a sure fix. Tandaan niyo po, oo, walang mabilis na kasagutan, pero may kasagutan. May mabuting solusyon. May susi sa mga pagnanais nating magbago at mapabuti sa ating kalagayan. At ito po ay hindi bagay, hindi po ito kayamanan, ito po ay isang tao, isang Diyos, isang persona, si Jesus. God is always our answer, our solution to our problems. At yan ang pinapahayag ng mga pagbasa sa atin ngayon. Sa unang pagbasa, pinapakita ang isang larawan, a vision. Who is this God? He is the King of heaven and earth, ang hari ng langit at ng mundo. At anong nagagawa ng isang hari? Nakapangyayari siya. Ano man ang kagustuhan ng hari, pinagkakaloob sa kanya. Nagagawa kung ito ay ang gusto ng hari. Iuutos ng hari, gagawin ng kanyang mga sinasakupan. Yan ay ang ating Diyos, ang hari na makapangyarihan. Kaya nga, anuman ang ating kagustuhan, anuman ang ating pagnanais, kailangan lang tayong magpakumbaba sa harap ng hari. We can never dictate God for our desires. We can only be humble in front of Him, asking nicely, requesting kung sa Kanyang awa, sa Kanyang kagandahang loob, ipagkakaloob niya ano man ang iyong kagustuhan. Sa ating ebanghelyo, narinig po natin ang kwento ng pag-iibang anyo ni Jesus.
Anong ibig sabihin nito? Pinapakita niya sa atin na pagkatapos ng ating paghihirap, kamukha ng kanyang paghihirap sa bundok ng Kalbaryo, may kalwalhatian. May liwanag pagkatapos ng dilim. Kung paano pagkatapos ng bagyo, magliliwanag din ang araw. Kailangan lang tayong manampalataya, kailangan lang tayong kumapit sa Kanya. Kamukha na nakasulat sa Hebreo, if you come near to the Lord will come near to you. Kung lalapit ka sa Diyos, lalapit din ang Diyos sa iyo. Dahil ang susi ng lahat ng ating mga pangangailangan ay palaging nasa Diyos. Tandaan niyo po, bago pa ang SM, ang Diyos, SM na. Ano sinasabi ng SM? We got it all for you. Kanino mo ba makikita ang lahat kung hindi sa Diyos? God got it all for you. Bago pa po ang BDO, nandyan na ang Diyos. Ano ba sabi ng BDO? He finds ways. Diba ang Diyos? In His mysterious ways, hanap siya ng paraan para ipagkalob sa iyo ang iyong pangangailangan, ang tunay na makakabuti sa iyo. Bago pa po ang Metrobank, nandiyan na ang Diyos. Ano sabi ng Metrobank? You're in good hands. Nasa mabuting kamay tayo pag tayo ay nasa Diyos. Kailangan lang tayong maniwala at magtiwala sa pamamaraan ng Diyos. Madalas tayo po ay naiinip. We are impatient, but trust in the process of God. Believe that God is doing something. Hayaan mo lang na manatili ang Diyos sa iyo. Dahil tandaan niyo po, kung wala ang Diyos sa iyong buhay, walang mabuting pagbabago ang mararanasan mo. Nakasulat po ayon kay San Pablo sa pangalawang sulat niya sa mga tao ng Korinto. Therefore, if anyone has Christ in their life, the new creation has come in Him. Kung si Kristo ay nasa isang tao, doon pa lang mapangyayari at magkakaroon ng isang mabuting pagbabago, isang mabuting paglilikha sa Kanya. Kaya nga po, pag tayo ay nagdarasal, sana wag nyo lang sabihin na, Lord, sana po gumaling na ako sa aking karamdaman. Instead, pray like this, Lord, enter into my body. Manatili kayo po sa aking katawan. Dahil pag wala si Jesus sa iyong pangangatawan, hindi ka gagaling. Amen? Huwag niyo po sasabihin na, Lord, sana naman magbago na itong aking asawa. Ang tigas-tigas ng ulo niya. Sumasakit na po ang ulo ko. Sawa na po ako. Gusto ko na makipaghiwalay sa Kanya. Huwag ka lang magreklamo sa Diyos. Sabihin mo, Panginoon, pumasok ka naman sa isip at puso ng aking asawa. Dahil pag wala si Kristo, diyan sa iyong asawa, hindi magbabago yan. Magbabago siya for the worse. Lalo pa siyang lalala kung wala ang Espiritu ng Diyos sa Kanya. Huwag mo lang sabihin na, Lord, sana po makabayad na kami ng utang. Lord, sana po maayos na ang aming business. Sabihin mo, Lord, pasukin mo naman ang aking isip. Tulungan mo ko na makatuklas ng paraan. Paano namin aayusin itong aming pinansyal na kalagayan? Yun yung mas magandang dasal. Invite the Lord in your life. Do not only complain, do not only ask for something, because nothing good will ever change in your life without the presence of Christ. Tandaan niyo po yan. Ang nakapangyayari sa mabuting pagbabago, kung gusto mo magliwanag ang buhay mo, ay palagi ang presensya ni Kristo. Gusto mong gumanda ang buhay mo? Bakit ayaw mong magbanat ng buto? Gusto mong magkasundo kayo ng mga pamilya mo, ng mga mahal mo? Bakit ginagawa mo yung ayaw ng mga ito? Bakit ayaw mong mag-adjust? Bakit hindi mo alis ang pride mo? Gusto mong mag-move on? Bakit nagpapapako ka sa kahapon?
Gusto mong gumaling, ba't ayaw mong mag-ehersisyo? Ba't hindi mo inumin yung gamot mo? Puro ka pa reklamo, negang-nega, araw at gabi. Ang hirap mong alagahan. Nag-give up ka na? Bakit? Kala ko ba gusto mo pang gumaling? And then you'll expect na tutulungan ka ng Panginoon? Come on! Masaya na po ba kayo sa inyong kasalukuyang kalalagayan? Sa buhay ninyo, sa pamilya ninyo, sa pamayanan, sa trabaho, sa karir, sa ministeryo, sa bansang ito. Okay lang kung hanggang diyan na lang talaga. Pero papaano kung may i-improve pa? Papaano kung si Kristo ay meron pa sa iyong magandang plano? Dededmahin? Sasayangin na lang ba natin ang lahat ng ito? Huwag naman. Sinabi ko ito as an intro sapagkat narinig natin sa ating binasang ebanghelyo ang napaka-inspiring na istorya ni Bartimeo. Hindi siya nakontento ng gano'n na lang. Yes, bulag siya. Pero sigurado ko, nakasanayan na rin niya ang pagkabulag niya. Minsan may napanood akong video sa FB. Isang babae, noon na maawa ka pero mamamangha ka. Kasi walang mga kamay. Pero naalagaan niya yung anak niyang maayos. Pinakakain niya gamit ang paa niya. Nagkaroon dito ng dumi yung anak niya. Kumuha siya ng tissue, pinanasa niya. Nakapagpapangginaw siya ng mag-isa. Nakagagawa ng mga gawaing pambahay. Kasi nga, nakapag-adjust na. Ganon si Bartimeo. And besides, hindi lang siya nakapag-adjust ng bulag siya. Aba, araw-araw, uupo lang siya. Ilalahad ng kanyang mga kamay. Uy, mayroon nang maglilimos sa kanya. May pambili na siya ng pagkain. Walang ganong kahirap-hirap, sustentado. Pag siya'y gumaling, kinakailangan na niyang magmanat ng buto. Hindi na siya basta-basta lilimusan o bibigyan ng mga tao. Kaya nga, napakamakahulugan ng naging tanong ni Kristo kay Bartimeo. Ano ang tanong? What do you want me to do for you? Kung ako si Bartimeo, baka nasabi ko, hello, Lord, bulag di ba? Bulag. Siyempre gusto kong makakita. Ano ka ba? Parang yung dati, nung nag-a-apply ako para makapasok ng seminaryo, ang tanong ba naman sa akin, nung paring nag-interview sa akin, Joseph Fidel Raura, bakit mo gustong pumasok ng seminaryo? Sa loob-loob ko, anong isasagot ko? Pwede ko bang sabihin, gusto ko pong magmadre. Siyempre gusto ko magpare, kaya ako papasok ng seminaryo. Ano ba naman ito? Pero may punto. May punto yung tanong ni Kristo because in effect, He was trying to tell Bartimaeus, gusto mo bang talaga? Sinabi rin sa akin ng pare ang dahilan kung bakit niya tinanong yon. Kasi sumagot ako, magpapari po. Ang sabi niya, Joseph Fidel Raura, sakaling mapasok ka dito, pangarapin mo, wag lang magpare pangarapin mo, maging mabuti at effective na pare. Ganon si Bartimeo. Pwedeng gano'n na lang ang kalagayan, carry na, ayos na, okay na. Pero more than an easy life, he wanted to raise the quality of his life. Amen? Hanga ako sa mga taong ganyan. Palakpakan nga natin yung mga taong ganyan na gustong i-improve ang kanilang kalalagayan sa buhay, lalo pat merong pang i-improve naman. Kaya, alam ninyo, natutuwa ako na ang isa sa central topics ng synod ng mga obispo. Regular pong nangyayari ito sa Roma. Pumupunta ang mga obispo natin sa buong mundo. Papunta sa Roma, may pagpupulong synod sila. Kasama ang Santo Papa. At isa sa pag-uusapan nila ay yung kamusta na nga ba tayo? Ang simbahan natin sa mga nagdaang panahon, sa panahon ngayon, ano na nga ba ang nagiging epekto natin sa tao? Effective pa ba tayo? Ano na ba yung mga pagkukulang natin? Ano ba yung mga lapses na nagawa natin? Meron ba tayong mga kasalanan na kapag turn off ng kapwa natin? Ay, mind you, hindi lang kami ang tatanungin, pati na kayo, sa mga local churches ninyo, magkakaroon ng magmi-meeting, magkakaroon ng assessment. Mag-a-assess din po kayo. Yung boses ninyo, i-collate yan, i-report yan, pag-uusapan yan. Ang ganda nga nung sabi sa amin, paalala sa aming mga pare ni Bishop Dennis, sabi niya, kapag nag-a-assess yung mga tao, hanggat maaari lumayo kayo. Para bang iniisip niya, sinasabi niya, wag namin sabihin sa mga tao, ay, gandahan niyo yung susulat niyo, ha? Hindi. Gives them the freedom.
para malaman talaga natin ano ang ating kalalagayan. Di ba? Ganda nito. Kasi ibig sabihin nito, willing tayong magbago. Ibig sabihin nito, gusto nating mag-grow according sa simbahan na intensyon para sa atin ni Kristo. Amen? Ang nangyayari lang, napagod na tayong mangarap. Ayaw na nating magsikap. Ayaw na nating itaas ang ating standard. Ayaw na nating magsakripisyo. Huwag ganon. Pero sa tuwinang okay lang sa atin ang lahat ng ito, gustuhin man niyang magbigay sa atin ng milagro, ng himala, gustuhin man ng Diyos sa tulungan tayo. Ang pinakamahirap sa lahat ay ang pabayaan tayo ng Diyos sa ating gusto. Kaya pwede ba? Gusto mong gumanda ang buhay mo? Bakit ayaw mong magbanat ng buto? Gusto mong magkasundo kayo ng mga pamilya mo, ng mga mahal mo? Bakit ginagawa mo yung ayaw ng mga ito? Bakit ayaw mong mag-adjust? Bakit hindi mo alis ang pride mo? Gusto mong mag-move on? Bakit nagpapapako ka sa kahapon? Gusto mong gumaling? Ba't ayaw mong mag-ehersisyo? Ba't hindi mo inumin yung gamot mo? Puro ka pa reklamo, negang-nega, araw at gabi. Ang hirap mong alagaan. Nag-give up ka na? Bakit? Kala ko ba gusto mo pang gumaling? Etc. And then you'll expect na tutulungan ka ng Panginoon. Come on! Nasa Diyos ang awa. Nasa taong gawa. Natatandaan ninyo, bago buhay ni Kristo si Lazaro mula sa libingan nito, anong sabi ni Kristo? Igulong niyo muna yung bato. Lord, baka kung nandun ako, sabihin ko, Lord, bubuhayin mo, pambihira yun eh. Yun lang, ialisin mo yung bato? Kayang-kaya mo yun eh. Bakit iaasa mo pa sa tao? Hindi ba't nung muling mabuhay ang Panginoong Jesucristo, wala namang kahit sinong tao sa libingan, pero nairoll, naialis yung malaking bato. Kaya ni Kristo yon. Kaya lang gusto niya yung kooperasyon ng tao. Kayang gawin ni Kristo ang lahat-lahat, pero gusto niya makita tayo'y nagsisikap. So alisin mo muna yung bato ng katamaran mo, alisin mo muna yung bato ng selfishness mo, alisin mo yung bato ng pride mo, alisin mo yung bato ng pagiging makasarili mo, alisin mo yung bato ng biases and prejudices, alisin mo yung batong yan at makakaramdam ka ng milagro. For some of us, maaring masyado ng malaki yung bato. For some of us, ang tagal mo nang tinutulak yung bato. Kapatid, never ever give up. Basta tulak lang ng tulak, kahit parang walang nangyayari. Kasi dun mo maipapakita sa Panginoon that you not just want it, you want it badly. You want it bad enough na mangyari. Kasi tayo, alam niyo, madalas gusto lang natin. Hindi natin gustong-gusto. Paano mo maipapakita sa Panginoon na hindi mo lang gusto, kundi gustong-gusto? Matuto kang magsakripisyo. Kaya tulak mo lang. Tulak mo. Nakikita ng Diyos sa sakripisyo mo. Sa isang iglap, kapag nakita niya, na-convince siya, hindi na lang hirap mo, gusto mo talaga, kailangan mo talaga, ibibigay ko, doon lamang magkakaroon agad-agad ng milagro. Tingnan niyo yung detalye, ha? When Bartimaeus answered to Jesus, I want to see. Hindi naman sinabi ni Jesus, ngayon lang tayo nagkita. I'll think about it. Give me 2 weeks? No! Jesus gave Bartimaeus the healing immediately. Kaya kapag nasumpungan ng Panginoon, nakikita niya, gusto mong talaga, nagsisikap ka, nagsasakripisyo ka, hindi ka na maghihintay ng iba pang mga panahon. Immediately, babaguhin niya ang buhay mo. Pagbabaguhin niya ang asawa mo, patitinuin niya yung anak mo, ibabango niya yung negosyo mo, lilinisin niya yung pangalan mo, magiging maayos ang bansang ito. Ikaw pang magugulat. Kaya kapatid, ang dami na sa ating nakapagsimula eh. Huwag kang titigil. Tulad ni Bartimeo, ano man ang sabihin ng tao sa'yo, kahit yung mga taong close sa'yo, kahit yung mga taong close kay Kristo, pwedeng sabihin ng mga taong yan sa'yo, hindi mo na kaya. Tanggapin mo na lang. Ganyan na lang yan. Yan ang krus mo. Hindi na mawawala yan buong buhay mo. Hindi ka nagagaling. Ihanda mo na ang sarili mo. Hindi ka na makapapasa. Dito ka na lang. Kalimutan mo na ang pangarap mo. Tapos, yung naranasan pa rin Bartimeo, matagal na panahon, walang resulta. Bakit? Madilim ang kanyang nakikita. Pero ang sabi sa Ebanghelyo, he cried out all the more. Lalo siyang sumigaw, Jesus, tulungan mo ako! Which basically means,
Huwag kang titigil sa pagdarasal, which basically means, huwag kang titigil sa ginagawa mo. Sigurado ko sa'yo, magugulat ka na lang, ito na yung hinihiling ko. Yun kasi ang nakakukuha ng atensyon ng Diyos. Yung kasi kung may magginagawa man ng Diyos, yun ang nakapagpapahinto sa Diyos sa parang, teka, angels, tingnan nyo yung intention niya. Tugunan nyo yung intention niya. Kapag nakita niya na kaya nating ibuhos ang lahat-lahat para sa ating hinihingi sa Kanya. Yung kasi ang magpapakita na kailangan talaga natin at gusto talaga natin. Santa Monica, it took her mga 20 plus years. Pinagdaras niya pagbabago ni San Agustin, ang anak niya. 20 years umiiyak siya. 20 years dumidiba, nagdarasal siya. 20 years pinagpapasensyahan niya. Kung ikaw yung kaibigan ni Santa Monica, basta ako, yan na talaga ang krus mo. Isang araw, bigla na lang nagbago, walang pasabi. Santa Monica siguro, anak, sigurado ka? Magpapari ka? Naging obispo, naging santo. Kaya lang Diyos. Hindi niya nasayangin ang trabaho, ang sikap mo. Side comment lang ha. Alam ninyo, Biyernes pa ako nag-iisip ng homily, wala akong maisip. Hanggang kagabi, pangit yung homily ko. So sabi ko, Lord, Biyernes pa ako nag-iisip, wala akong maisip. Ano ba ang gusto mo sabihin? Alas 12 ng gabi, sinabi niya itong sinasabi ko sa inyo. Basta nakita niya, seryoso ka, hinihingi mo, bigay niya. Lalo na para sa kabutihan ng iba. Palagay mo, itong ginagawa mong pambababae kahit papaano, nalalaman mo o hindi ng asawa mo, nagiging masaya talaga ang buhay mo, ang pamilya mo? Sige nga, be honest. Yung hanggang ngayon, nagsa-sour grapes ka pa. Yung hanggang ngayon, nanghihinayang ka pa sa nakaraan. Yung hanggang ngayon, pilit mong binabalikan ang nangyari na. Ano? Nakatutulong ba? Yung hanggang ngayon, nandyan ang galit mo sa puso mo. Yung hanggang ngayon, hindi mo pa rin kinakalimutan yung pangit na ginawa sa'yo.
Masaya ka ba? James 4 verse 10, humble yourself before God and He will exalt you. Aminin mo sa Kanya na mali ka. Aminin mo sa Kanya na may kulang ka. Aminin mo sa Kanya na hindi mo kaya upang ikaw ay pagpalain niya. Naranasan nyo na ba na tinatanong kayo ng isang tao tapos yung sagot sa tanong ay alam na pala nito? Siyempre, normal ito sa mga classroom sessions. Siyempre, alam na ng mga teachers ang kasagutan sa kanilang mga katanungan. Pero di ba, kung minsan sa mga magkakaibigan, sa pamilya, nangyayari yung ganyan. Sa mga anak, kapag kinamusta kayo ng magulang ninyo, lalo tigit ng nanay ninyo, kamusta pag-aaral mo? Nako, sagutin mo ng totoo. Kasi most likely, alam na nito ang sagot sa tanong niya. Nakapag-imbestiga na siya. O kaya, nako, lalong-lalo na mga mister, kapag si Mrs. ay magtatanong, nasaan ka? Saan ka galing? Anong ginagawa mo? Nako, sagutin mo na ng tama. Kasi sigurado ko, alam na niya ang dapat na isagot mo para walang gulo. Sinabi ko po ito sapagkat parang ganito. Nagtanong si Kristo sa kanyang mga disipulo, mga anak, may huli ba kayo? Nagtanong si Kristo, hindi dahil hindi niya alam kung may huli ba sila o wala. Alam niya ang sagot sa tanong niya. Tinetesting lang niya sila kung magiging honest sila. And they were. Ano ang sabi ng mga alagad? Wala po. Alam po ninyo habang binabasa ito, gusto kong maglagay ng emosyon kapag sinabing, wala po. Kasi I could imagine, yung damdamin ng mga alagad nang sabihin nila ito. Isipin po ninyo, mga bihasang mangingisda, ang lawak ng karagatan, ang dami pa nila, buong magdamag silang ng huli, wala silang nahuli kahit isa. Di ba nakakayang sabihin, wala? But they were honest. Nothing. Sinabi nila, inamin nila. And that provided Jesus an opportunity to step in, to bless them. Ito pa, anong sabi ng ating Panginoon? Ihulog nyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka. Ito pang isa, kinakailangan ng mababang loob na gawin ito eh. Kasi isipin po ninyo, nang huli na nga sila buong magdamag, ito sa bandang kaliwa. Wala silang nahuli kahit isa. Tapos susundin nila siya at sinasabing ihulog ang lambat sa gawing kanan. Does it make sense? Wala nang nahuli. Ano yun yung isla ba? Namimili ng lalanguyan niya? Huwag mo na muna tayo dyan sa kaliwa, dito muna tayo sa kanan. Ganun ba? But again, sumunod sila at doon sila nakahuli ng sagana. James 4 verse 10, humble yourself before God and He will exalt you. Aminin mo sa Kanya na mali ka. Aminin mo sa Kanya na may kulang ka. Aminin mo sa Kanya na hindi mo kaya upang ikaw ay pagpalain niya. Brothers and sisters, alam ng Panginoon kung may huli tayo o wala. Alam ng Panginoon sa mga nagsisimba ngayon kung ano ang laman ng lambat na yan. Alam niya for most of us, wala pang huli yan. Alam niya for some of us, hindi pa nakakahuli ng sagana yan. Alam niya may hinahanap ka pa. Alam niya hindi ka pa masaya. Alam niya despite ang lahat ng ginawa mo, hindi ka pa rin fulfilled sa buhay mo. Alam niya na marami ka pa rin sana. Alam niya na kung kukunin ka niya ngayon o ang isang tao na sa iyo mahalaga, ang sasabihin mo marahil ay wag muna. Alam niya na marami ka pang gustong mangyayari sa iyong pamilya, sa iyong negosyo, sa iyong trabaho, sa mga taong mahalaga sa iyo, sa bukasyon mo. Alam niya, kaugnay nito, na hindi ka pa fulfilled sa buhay mo sapagkat sa kabila ng lahat ng mga ginawa mo, ang daming taon nang lumipas, katulad ng mga alagad ngayon, na nanghuli ng isda, buong magdamag pero walang nahuli kahit isa. Alam niya na nothing pa rin, nothing to be proud pa rin, nothing to be happy or joyful pa rin. Kasi ang huli pa rin natin ay nothing. Alam niya yan. Nasa sa atin na lang kung ating aaminin. But make no mistake. Ang sabi niya sa Luke 16 verse 15, glorify yourselves in the eyes of man, but you are detestable in the eyes of God, because God knows your heart. Na kung ilalapat natin sa pinag-uusapan natin, ay pwede natin sabihin,
Pupwede kang magkunwari sa harapan ng marami na okay, fine ang lahat sa buhay mo, sa negosyo mo, sa pamilya mo, na fulfilled ka, na masaya ka. Pero sa totoo, alam ng Diyos sa puso mo, hindi talaga. And that is what makes us detestable in the eyes of God. Kapag pati sa Kanya, tayo ay nagpapanggap. Ako, napakabait ni Bishop Day, yung dating obispo ng Caloocan, na nasa Divine Mercy ngayon, ating kababayan. Napakabait niyan. Kaya hindi ako makapaniwala dun sa kwento ng maraming mga pari na naging under sa kanya nung nagtuturo siya sa seminaryo. Ako, napaka-terror daw ni Bishop Deo. Talaga daw, kakabahan ka sa recitation. Kasi namamaya. Pagkagalita ka talaga. Dumudurog daw ng chok si Bishop Deo. Chok pa nun dati, di ba? Dumudurog. At alam po ba ninyo kung kailan daw ito nakadudurog ng chok na gano'n? Kapag sumasagot ka, alam na niya na hindi mo alam, pero nagpapanggap ka pa rin, alam mo. Doon daw nadudurog yung chok na gano'n eh. Busit na busit daw si Bishop Deo. Ako man yung obispo. Manggigigil din ako. Nagpapanggap ka eh. Hindi tuloy kita maturuan. Hindi ko tuloy maituloy yung klase ko dahil sa pagkukunwari mo. Hindi, aminin mo na para makaraos na tayo. Hindi kaya ganun din sa Diyos. Kasi hindi kanya matulungan. Hindi niya matuloy ang plano niya para sa iyo at para sa mga mahal mo. Kasi hindi mo maamin sa Kanya na kailangan mo siya. Hindi mo maamin na mali ka. Hindi mo maamin na kulang ka. Hindi mo maamin na talagang mahina ka. Father, ano ba bang mali ko? Lahat naman ginagawa ko. Ano ba bang kulang? Sabihin mo. Siguro matutulungan tayo ng another insight na ito. O sige nga, ano sabi ng ating Panginoon sa Kanyang mga alagad? Matapos silang magdamag na manghuli pero wala silang nahuli kahit isa, ihagis nyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka. Okay? At makakahuli kayo. Take note pala, ha? Hindi yan sinabing, ihagis nyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka. At sa palagi ko lang ha, makakahuli kayo. Wala namang masama kung magtatry kayo. Tingnan natin. Wala sa kaliwa, sa kanan. Hindi. Sabi ng Panginoon, ihulog nyo sa gawing kanan, makakahuli kayo. Definite siya. Sigurado. At yun nga ang ginawa nila. Ang tanong ko at ang insight natin dyan ay ganito. Kung sinabi ng Panginoon sa kanila, ihulog nyo sa gawing kanan ng bangka lambat. So ibig sabihin, saan sila nangingisda? Buong magdamag. Answer please in English. To the left. At sa palagay ko, yun ang dahilan kung bakit wala silang nahuli kahit isa. Because what they are giving to the Lord is what is left. What is left? At yun din ang mangyayari sa atin. Gawin na natin ang lahat. Wala tayo ma-accomplish sa buhay if what we are willing to give Jesus is what is left. Yung tira-tira lang. Yung hindi lahat-lahat. Yung hindi buong-buo. Panginoon, busy ako eh. Kaya hindi mo na ako magsisimba. Panginoon, krus na lang sa umaga, pagkagising, krus na lang sa gabi bago matulog ka. Busy ako, alam ko naiintindihan mo ako. Panginoon, magpapatawad ako pero hindi muna lahat Magkikimkim muna ako. Panginoon, loyal naman ako sa asawa ko pero blessing muna ako. Ayan muna ako sa pagiging medyo konti lang naman na pagiging unfaithful ko. Panginoon, hayaan mo muna ako sa paraan ng pakikipagkapwa-tao ko, sa paraan ng pagtrato ko sa asawa ko, sa pagpalaki ko sa anak ko, yung style ko muna, yung paraan ko muna, hayaan mo muna ako. Alam ko may sinasabi ka sa akin na dapat ganito, pero ito muna ang gagawin ko. Ito ang gusto ko. Saka mo na lamang ako suportahan kapag kailangan. Bigla ko naalala yung kaibigan ko. Ayaw uminom ng gamot, pati vitamins. Sabi niya, saka na lang ako iinom pag kailangan na. Ganon. Hindi ba pwedeng ngayon pa lang uminom na para mas makaiwas sa problema? Hindi ba pwedeng ngayon pa lang makipagtulungan ka na sa Diyos upang mas makaiwas sa problema? Hindi yung pang last resort na lang siya. Hindi kaya mga kapatid, alam po ninyo, na inaalaw ng Panginoon na tayo magkaroon ng problema o magkaroon tayo ng emptiness sa puso kahit parang ang lahat naman ay ating nagawa na. Hindi kaya hinahayaan niya ng Panginoon upang mas maramdaman natin sa buhay na kailangan natin siyang talaga. Hindi kaya ito ay patunay sa atin, pagpaparealize ng Panginoon sa atin,
that what we are doing over and over again ay hindi na talaga effective. Na kailangan meron na tayong baguhin. O sige nga, napagbago mo na ba yung asawa mo sa lagi mong pagmumura? Ha? Palagay mo, itong ginagawa mong pambababae kahit papaano, nalalaman mo o hindi ng asawa mo, nagiging masaya talaga ang buhay mo, ang pamilya mo? Sige nga, be honest. Yung hindi mo pag-move on, yung hanggang ngayon, iniisip mo pa rin siya. Yung hanggang ngayon, nagsasar grapes ka pa. Yung hanggang ngayon, nanghihinayang ka pa sa nakaraan. Yung hanggang ngayon, pilit mong binabalikan ang nangyari na. Ano? Nakatutulong ba? Yung hanggang ngayon, nandyan ang galit mo sa puso mo. Yung hanggang ngayon, hindi mo pa rin kinakalimutan yung pangit na ginawa sa'yo. Masaya ka ba? Ano sabi ni Einstein? When we are doing the same thing over and over again, and then we are expecting different results. Insanity yun, kalukuhan yun. Mga kapatid, siguro, kailangan mag-isip-isip tayo sa ating buhay. Lalo pat kung hanggang ngayon nakakaramdam tayo ng emptiness. Kung hanggang ngayon di tayo masaya. Kung hanggang ngayon para pa rin may kulang sa kabila ng ating mga nagagawa na, baka may kailangan tayong baguhin. Baka may kinakailangan tayong ayusin. Baka kinakailangan ang Diyos na talaga ang magpatakbo ng buhay natin. Baka kinakailangan ang lahat ay isurrender natin sa Panginoon natin. At sigurado ko, mas magiging fulfilled tayo. Mas magiging masaya tayo. Mas makakahuli tayo ng marami. Sapagkat then and only then, na po pwede natin sabihin, yung sinabi ngayon ng disipulo, makatapos silang makahuli ng marami. Ang Panginoon yon. So hindi ikaw yon. Hindi kung sino yon. Ang Panginoon lang yon. He is the sole and primary reason. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito.